Yun guys, and welcome back again dito sa aking channel. So in this video is gumagawa kami ng koi pond ng customers. And siyempre si customers is gusto niya yung katulad ng pond natin. May salamin sa harap para maganda raw tingnan. And then about sa filtration dito guys, is i-explain ko sa inyo. Ito, dapat maglagay kayo ng skimmer. Yan yung para sa skimmer natin and bottom drain. So yung purpose ng skimmer guys is siya yung hihigop ng mga debris na sa ibabaw ng tubig or mga dumi na nasa ibabaw ng tubig. And then yung bottom drain natin, siya naman yung bahala dun sa mga tae sa ilalim ng isda natin o mga dumi. Siya naman yung bahala hihigop papunta dito sa ating filtration. Yun, para alam mo yun, yung cycle ng pond natin is konektado lahat and malinis pag lumabas yung tubig sa kabilang filter. So kaya pag nag-set up kayo ng koi pond guys, mag bottom drain kayo and gravity feed yung gawin nyo para hindi kayo paulit-ulit sa magka-problema pag gumawa kayo ng koi pond. Ito yung skimmer natin. Ito yung sinasabi ko na ihigop ng mga debris or mga dumi na sa ibabaw ng tubig para malinis pa rin yung tubig natin. Yun, itong skimmer is dun pa rin naman yun pupunta sa first chamber natin. Yun, ganun din yung yung PVC pipe natin na orange sa bottom drain. So yung ginamit ko ditong tubo guys is number 2. Yan, number 2 na PVC para medyo siya maluwag. Pero pag malakas yung makina nyo na ginagamit or water pump, siguro mas maganda mag-add kayo ng isa pang bottom drain kasi baka ma-short yung tubig papasok dun sa chamber nyo. Pero ito naman kasi hindi siya ma-short dahil may skimmer pa tayo na dinadaanan ng tubig. Yun, kahit gumamit pa ako dito ng malakas na pump, so ibig sabihin may dalawang butas yung dinadaanan ng tubig. Yung isa sa itaas para malakas yung higop at saka mabilis yung malinis yung mga dumi sa taas ng koi pond natin, at saka yung isa nasa bottom drain. At ito guys, yung filter na to, yung unang tubo natin, yung purpose niya, konektado siya dun sa bottom drain mismo sa loob ng koi pond natin. Siya yung nakakonect dito. Kaya ko lang yan nilagyan muna ng PVC para hindi siya matabunan ng semento at saka para makita nyo kung ano yung purpose niya. Tsaka guys, yung isa pang purpose ng PVC pipe kaya siya naka-insert dyan, ito yung ginagamit pag nag-ilinis tayo ng koi pond. Kung wari yung buong koi pond hindi natin kailangan 100% i-drain yung tubig, so sa filter lang tayo maglilinis. So itong PVC pipe na to, ibalik natin dyan sa butas, i-insert natin dyan mismo sa tubo na connected dun sa bottom drain natin sa loob ng koi pond natin, para yung tubig is hindi na siya dito mapupunta sa filter natin. Para matik, yung lilinisan natin dito is yung filter lang mismo. Yun, ganun lang kasimple guys, para mabilis yung trabaho natin kung filter lang yung gagalawin natin. So ipapasok lang ulit natin dyan yung yung PVC pipe natin sa pipe mismo para hindi na makapasok yung tubig dito. At saka isa pa guys, yung sa skimmer natin. Yung skimmer, pag naglinis tayo, so baka magulat kayo na na-insert na yung PVC dito, bakit pumapasok pa rin yung tubig. So kasi guys, may skimmer pa tayo na hindi na-lock. So yung skimmer, hatakin mo lang yan, tsaka palitan mo rin ng PVC na na-lock dyan na hindi makapasok yung tubig. So ganun lang kasimple guys. So yung skimmer natin, palitan mo ng PVC pipe, ilock mo yan ulit, tsaka wala na, hindi na makapasok lahat ng tubig na galing mismo sa loob ng pond natin. So matik, makapaglinis na tayo dito ng filter natin. Yun, ganun lang kasimple. So ngayon guys, dito naman tayo sa pangalawang PVC pipe. So itong pangalawang PVC pipe is nakano lang siya dyan, kumbaga permanente siyang nakalock dyan. So yung purpose niya, pwede mo siya hugutin pag naglinis lang tayo ng koi pond. Kasi siya, ito yung natin, pinaka-drain. Tapos sa labas, sa gilid dito, meron siyang end cap. Pag hinatak natin tong PVC natin na pangalawa, tapos bubuksan natin yung end cap sa labas, matik lahat ng tubig is magde-drain siya. Yun yung purpose niya guys. So yung pangatlong PVC natin guys, yung purpose niya naman is parang ganun din sa PVC number 2. Naka-permanent siya, every linis lang sila pwede dyan tanggalin. Kasi alam nyo guys, dito siya nakakonect mismo sa dito siya nakakonect sa second chamber. So pag hinugot natin siya, pag naglinis tayo, kita nyo yung butas na yan, lahat ng tubig is hihigupin ng butas na yan papunta dito sa first chamber and then i-drain dun mismo sa labas. Kaya malinis lang. Kumbaga per chamber natin is naka-connected yan ang mga pipe kahit dito sa chamber number 3
may ganun din yan guys sa ilalim. So naka-connect. So hindi tayo mahihirapan pag nag-drain tayo ng filter. Yan. Pwede rin natin siya guys gawan ng kumbaga individual na pipe na drain dun mismo sa per chamber niya. Pero nga lang itong koi pond natin na ginagawa, medyo masikip dito sa kabila sa may filter sa likod kasi may mga tanim sila na nakalagay. So mahirap madadali yung tanim nila. Kaya ang ginawa namin dito sa filter, konektado na lang lahat ng tubo sa kada chamber diretso dito sa first chamber para pag nag-drain dito na lahat pupunta yung tubig. So ito naman guys, yung purpose ng dalawang butas na to is ito yung daanan ng tubig natin na papunta sa pangalawang chamber. Yun. 'Di ba? Galing yung tubig natin sa ilalim dito sa first nating PVC. Tinatanggal kasi natin 'yan pag fully operate na yung pond natin. So yung angat ng tubig pataas. So before siya aakyat sa taas, malinis na siya. So papasok sa dun sa pangalawang chamber. So natatanggal na yung mga tae ng isda natin or mga debris na pumasok sa koi pond natin. Yun yung purpose ng dalawang butas na yan. And sa pangalawang filter natin guys is may butas din siya dun sa ilalim papunta sa water pump natin. So yung akyat ng tubig is sa first chamber, paakyat sa pataas, sa second chambers is pababa siya and then papasok dito sa ating water pump. And then sa water pump naman, siya yung magbibigay ng tubig dito sa ating spillway. Tapos si spillway, siya na yung mag-deliver ng tubig dito sa main pond natin. So ganun yung cycle ng koi pond natin guys. Napaka-swabe lang. So kayo na bahala guys mag-intindi sa mga explanation ko kasi napakahirap talaga mag-explain pag sa video lang. Mas maganda talaga pag personal and makukuha mo talaga. Pero depende rin guys sa pag sa willing nyo matuto or pag sinundan mo talaga yung sinasabi ko is makukuha mo yung yung technique diyan. And ito naman guys, gumagawa ako ng extra harang sa itaas para iwas talon yung mga koi ng customers natin. Kasi minsan guys, di natin talaga maiiwasan, lalo na pag maliit pa yung koi. Talaga yan, kumbaga prone sa talon-talon yung mga maliliit na koi. Pero pag mga malalaki na ng koi, like 20 inches pataas, parang bihira na tumatalon yung mga ganung klaseng koi. Pero pag lagi natin mga 2 hanggang 12 inches, yan. Kumbaga yan yung mga tumatalon-talon pa ng mga koi. Yan. So ganun lang guys, kasimple yung natin, koi pond na ginagawa. So ngayon, patapos na kami rito. So ito na lang, kunting retouch na lang guys is kumbaga fully varnish na to. And dito guys, yung ginamit pa lang yung ginamit nating waterproofing dito sa koi pond. Alam niyo yung sa Shopee nyo mabibili, per liter lang siya. Napakamura lang, nasa 135 or 150 lang siya na waterproofing. So kumbaga super effective and hindi nyo na kailangan guys magpintura ng kulay black or 'di ba sa koi pond talaga mas maganda kulay black para hindi mailang yung isda natin, parang hindi sila nasa-stress pag dark background yung koi pond. Kaya hindi ko lang na guys, hindi ko na dito nalagay yung video ng pag-waterproofing kasi hindi ko nakuna ng video. Pero yung ginamit namin dito guys na sa Shopee lang, tawag dun waterproof glue na kulay black, yung asphalt. Yun yung bilhin nyo. Huwag kayo bumili ng ng yung isa, yung plain na kulay. Ang bilhin nyo yung kulay black, yung asphalt siya. Itong ginagamit ko dito is almost 4 liters lang ata na na waterproof. Is napakamura lang naman. Kumpara bumili ka ng ng waterproofing talaga, yung dati binibili ko is Mortaflex tsaka yung Flexiban, minsan nadadali pa, tsaka need mo pa ulit magpintura para magkakulay black yung yung fish pond natin. Pero ito, yung waterproof glue na yan, kulay black na siya, no need na magpintura, tsaka mabilis lang mawala yung yung amoy niya guys. And one day pag nakasingaw na siya, automatic pwede mo na lagyan ng tubig and then cycle yung pond. Yun, after 3 days guys, pwede na natin malagay yung mga alaga natin dito. Yun, napaka simple lang pag nasubaybayan nyo. And ito lang yung guys yung idea namin sa paggawa ng koi pond. Pero mayroon din mga iba na mas magaling pa. Yun. So thanks for watching again guys, and don't forget to subscribe in my channel.